naputol yung ating pong internet connection at pawala-wala po mga kapatid. Ano po? Mukhang mahihirapan po tayong makatapos dahil paputol-putol po, no? Pangalawang beses na po itong putol na ito. Okay? Okay. Tuloy po natin mga kapatid. Romans 8:18 po kanina. Well, gaya ng ating nakagawiang pag-aaral at tamang pamamaraan ng pag-aaral na nakalahad naman po sa mga kasulatan, ay hindi po natin dapat kinakalimutan na ang salita ng Diyos ay to be studied, rightly divided. Nakalagay po yan sa 2 Timothy 2:15. All scripture po tayo, 2 Timothy 3:16, na given by inspiration of God and is profitable. Number one, a profit is for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kaya gaya ng laging binibigyang diin natin sa ating mga pag-aaral, ang Diyos ay hindi nagbabago. He is God from eternity to eternity. But of course, sa ating pong pag-aaral ay hindi po pare-pareho ang dealing, pakikitungo, pamamahala ng Diyos o administration ng Diyos, pag-administer niya ng kanyang halimbawa biyaya, ng kanyang kautusan, at ng kanyang kahatulan. At sa Word of God ay may malalaking periods of time na binabanggit. Ano po? Halimbawa, yung time past, Ephesians 2:11-12, yung now sa Ephesians 2:13, at yung to come sa Colossians 2:17, at word to come sa Hebrews halimbawa 2:5, 6:5, at sa ilang mga talata pa sa mga kasulatan. So, yung po bang mga bagyo halimbawa, tanong, earthquake, mga calamities, ano po, ay pinadala po ba ng Diyos? Ito po ba ay sadyang ginawa ng Diyos? May kinalaman po ba siya sa ating kasalukuyang dispensation? Yun po yung ating pinag-uusapan. Hindi po ang issue ay kung ginagawa ba ng Diyos yan o ginawa ba ng Diyos yan sa mga nakaraang panahon, sa halimbawa sa past dispensation, we will say, or under the law in time past, or even before the law was given to Moses or by Moses. At meron po bang intervention o physical intervention, divine intervention muli ang Diyos after the dispensation of the grace of God na kagaya ng kanyang intervention in the past sa bansang Israel na kung saan makikita ang mga milagro, mga pagkilos ng Diyos, maging sa kalikasan, mga kapatid, ano po, ay kumilos ang Diyos or kikilos ang Diyos in the future. Well, kung nag-aaral po tayo ng Word of God, makikita po natin yan at may intindihan kung paano po kumikilos ang Diyos. Sa iba't ibang panahon, at dahil nasa dispensation of the grace of God tayo, ay mag-focus po tayo sa sinasabi ni Paul sa atin dahil siya po yung apostol natin. Siya po ang nakapagbibigay sa atin ng tamang information, tamang kaalaman, kung ano ba ang kalooban ng Diyos ngayon, upang makalakad din po tayo in wisdom. Kung meron po tayong karunungan, ay makakalakad po tayo wisely. May dulong o may karunungan po tayo sa ating pamumuhay na hindi po tayo blanco sa kalooban ng Diyos sa atin. So dito po sa ating text ay malinaw po na nakasaad so verse 18 halimbawa, sabi nga ni Paul I reckon, ibinibilang na po niya, ibinilang na po niya na ang mga pagtitiis sa kasalukuyang panahon, present time, okay, are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So dito, malinaw na meron pong sufferings at of this present time. So nasa present time po tayo, sa kasalukuyan, nasa dispensation of the grace of God po tayo. At malinaw na ang sufferings ay plural. Marami pong sufferings. At dito sa context na ito, ay may explanation po si Paul kung bakit may sufferings of this present time. Subalit, hindi rin natin dapat kaliligtaan ang katotohanan na kung may sufferings of this present time, in this present period of time or dispensation of the grace of God, ay meron namang glory na binabanggit si Paul dito. Okay? But this glory is not at the moment, at this present time. Kundi, ang sabi ng verse, glory which shall be revealed. Sa future po ito, which shall be, maihahayag pa lang, no?
course, sa future na po ito. Kung halimbawang pupuntahan natin ng Ephesians 2:7, may sinasabi po si Paul doon na in the ages to come, God will show what is the exceeding riches of His grace. Okay, yung exceeding riches, yung labis-labis na mga kayamanan ng biyaya ng Diyos toward us, in His kindness toward us in Christ. Okay, through Christ, no, rather. Ano po? So, meron pang mga bagay na ipakikita sa atin ng Diyos in the ages to come. I mean, we will be seeing them actually. Mayaman na po tayo ngayon, positionally in Christ. We are now in the heavenly places and blessed with all spiritual blessings there. Pero hindi pa na natin nakikita actually. We just believe them and believe the testimony of the scriptures, no, by faith, no, so sinasabi ng word of God. So, kung babalik tayo sa Romans 8, we cannot deny the fact. Hindi po natin may tatanggi na meron po talagang sufferings. At ang tanong siguro, bakit may sufferings tayo at this present time? Of course, ang buong mundo ay kahit sa time pass ay may mga pagtitiis na. Pero gaya ng sinabi ko, iba po yung dealing ng Diyos ngayon. Okay? So kung halimbawa babalik po tayo sa Genesis, kailan ba nagsimula na ang ating mundo ay nakararanas na ng mga sufferings? Okay? Bago natin pumunta ang Genesis chapter 3, ano po, verse 17, ano po? Ay nais ko munang basahin sa inyo dito sa context natin sa Romans chapter 8 halimbawa. Dito po tayo sa baba po tayo mga kapatid, no? Well, dito po sa verse 22 halimbawa, meron pong binabanggit diyan na the whole creation groaneth and travaileth in pain. Okay? And then kung babalik po tayo sa verse verse 21, may binabanggit po si Paul, Romans 8:21, na ang creature, because the creature itself also shall be delivered is future na naman, ano po? So sa kasalukuyan, hindi pa siya delivered, hindi pa siya naliligtas o nawawala sa tinatawag ng verse 21 na bondage of corruption. Nasa pagkaalipin po tayo or bondage of corruption ng kasiraan, ano po? Sa kasalukuyan. Kaya may sufferings of this present time. So yan po yung dahilan, no? Meron pong kasalukuyang nangyayaring bondage of corruption. Ang ating mundo ngayon ay nasa bondage of corruption. At kung halimbawa babalik po tayo sa Genesis 3:17, nagsimula po yan sa curse, pronouncement ng Diyos kay Adam na ang ground ay makikurse. Okay, so Genesis chapter 3 verse 17 halimbawa, no? Ganito po ang sinasabi, Genesis 3:17. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Ito po ang sabi ng Diyos kay Adam, cursed, or cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. So curse na po, sinumpa na po ang ground. At simula po ng pronouncement ng Diyos ng kay Adam dahil sa kanilang pagkakasala, resulta ng kanilang pagkakasala, hanggang sa kasalukuyan. Halimbawa, kung babalik pa po tayo sa, let's go back for a while sa Genesis chapter 8. Yung normal course of life sa buong creation, halimbawa po, yung mga seasons na tinatawag sa Genesis chapter 8 verse 22, ganito po ang sinasabi. While the earth remaineth, at yan naman po yung nangyayari, samantalang ang mundo ay nananatili, yung tinatawag na seed time, okay, sa mga magsasaka, and harvest, may pag-aani, then sa weather naman ay cold and heat, okay, may cold season, may heat, may summer din, and winter. Then, siyempre, yung day and night shall not cease.
So, normal na po yan mga kapatid. Dinesign na po ng Diyos ang creation, ang whole creation na ganyan, ang earth, mga kapatid. Ano po? Hindi kailangang everyday ay ang Diyos kikilos pa para pasikatin ng araw o and then paratingin ang gabi. Hindi na po, built-in na po, shall I say, na po, sa creation yan. Dinesign po ng Diyos na ganyan, na ang creation ay magpa-function gaya sa pagkakalikha ng Diyos. Hindi yung kailangang everyday na kikilos pa siya at gagalaw. Remember, dun sa Genesis chapter 1, nung lalangin ng Diyos ang langit at lupa, lahat ng bagay na narito sa ikapitong araw, nag-rest na siya from creation. Okay? There are times sa Old Testament scriptures in the past, no, na ang Diyos ay may direct dealing sa mga taong kinakausap niya, no, at the time, no, sa panahon mula kay Adan, no, then kay Noah, ano po? At may pagkilos nga siya, nakialam siya sa creation, I mean sa pagdadala ng kalamidad, halimbawa sa panahon ni Noah, kung saan ay binaha ang buong mundo, ano po? At wala pong natirang mga kaluluwa, I mean ligtas na mga tao, kundi 8 lang, 8 souls, yung pamilya lang ni Noah. So, yung flood na yon ay maliwanag naman, sabihin natin na direktang pinadala ng Diyos dahil nagsalita naman siya kay Noah. Okay? Pero after that ay nangako ng Diyos na hindi na niya gagawin kung ano ang nangyari sa panahon ni Noah, na ang buong mundo ay lulunurin sa baha. Hindi lang po local yung baha na yun, kundi worldwide. We can prove that sa Word of God, no? Anong mangyari nga yung baha na yun. Okay? At pagkatapos nun ay wala na ngang worldwide na flood. Okay? Yung mga floods, na nangyayari ngayon sa kasalukuyan sa mundo, ay dala na po yan ng kalikasan. Okay? Sa nakaraang panahon, may mga pagkilos pa rin ng Diyos, no? Na kung saan ay nakikialam siya, nag-intervene siya sa nature. May mga ilang instances, pero yan ay may malaking kaugnayan sa bansang Israel, mga kapatid. Ano po? At kung may mga Gentile nations man na naapektuhan ay dahil pa rin sa kanilang kaugnayan sa bansang Israel. Ano ba? Sa panahon ng Israel sa Egypt, mga kapatid. Ano po? Ang Diyos ay gumagawa ng mga kababalaghan doon. At alam natin, halimbawa, kung magbabasa tayo ng Exodus ay may mga plagues, may mga salot na pinadala ang Diyos. At least 10, ano po? Bago po hinayaan o pinahintulutan ni Pharaoh na makalabas ang Israel, makawala, ma-deliver sa pagkakaalipin sa bansang Egypt. Ayan. So, we can say na meron talagang pamamagitan ng Diyos doon. Maraming kababalaghang ginawa ang Diyos. Una, yung tungkod ni Moses naging ahas, yung ilog sa Egypt naging dugo, ano po, at kung ano-ano pa, mga frogs umakyat, hailstorm, kung ano-ano mga ginawa. And then, pinakahuli yung pagkamatay ng lahat ng panganay sa Egypt maliban sa mga anak ni Israel. Maliban sa mga Israelita, dahil may instruction ng Diyos na magpahid sila ng mga dugo sa doorpost ng kanilang bahay upang pagdaan ng salot na daladala ng anghel ay hindi po mamamatay yung mga panganay. So, pati mga hayop doon nangamatay. So, we can say na in the past, may ganong intervention ng Diyos. Ano po? Alam natin na paglabas ng Israel sa Egypt, ano po, at tinutugi sila ng mga sundalo ni Paraon, nakaharap sila sa Red Sea, wala na silang patutunguhan, pero dahil nga si Moses ay inatasang deliverer, type of Christ, merong nangyaring salvation. Nakita nila ang salvation of the Lord, physical salvation sa Exodus chapter 14, kung di po ako nagkakamali. At nakita natin na talagang nagmilagro ang Diyos, yung dagat, direct physical intervention po yun, nahati sa gitna na ang Israel ay lumakad sa tuyong ground. So, yun po yung mga milagro sa bansang Israel. At later on, nangako po ang Diyos sa Exodus 34 verse 10. Sa Exodus 34 verse 10, ang sabi ng Diyos kay Moses para sa bansang Israel ay may covenant
ang Diyos, no? Exodus 34 verse 10. At sinabi nga po ng Diyos through Moses sa bansang Israel, ang ganito po, and he said, behold, I make a covenant. So po yun ay covenant. Promise ng Diyos or pangako ng Diyos sa bansang Israel na sabi niya, before all thy people, okay, I will do marvels. So malinaw, sabi ng Diyos, I will do, gagawa ako. Hindi sinabing, I may do, maaaring gagawa ko. Kundi, I will do. Promise ng Diyos po yan. Pag sinabi ng Diyos na I will, gagawin niya. Marvels, mga kamanghamanghang bagay, mga kababalaghan, such as have not been done, gaya ng mga hindi pa ginawa in all the earth, okay, nor in any nation or sa alinmang bansa. And all the people among which, sabi po ng verse, among which thou, okay, among which, and all the people among which thou art, sabi ng Diyos kay Moses, thou art shall see. Makikita talaga nila, ano? Visibly with their own eyes. Ano po yun? The work of the Lord. So ano po yung work of the Lord dito? Yung mga marvels, mga kababalagan, mga signs and wonders, you will say sa ilang mga bahagi ng kasulatan, ginamit ko yung signs and wonders. For it is a terrible thing that I will do. Again, I will do with thee. Pero sino po ang kausap? Israel. Wala pong alinmang bansa na pinangakuan ng Diyos. Nagagawan niya ng mga marvels, mga milagro. Hindi po kasama ang Pilipinas, Amerika, China, India. Wala po. Wala pong bansa na pinangakuan, kundi ang Israel. Children of Israel, halimbawa, kung babalik po tayo sa context, makikita po natin yan, no? Na Israel po ang kausap through Moses. So we can say na in the past, God is intervening, nag-intervene po siya sa kanyang mga tao, particularly ang bansang Israel. So walang question tungkol dyan sa bagay na yan, mga kapatid. Ano po? So we can say na ang Diyos noon, kapag sinabi niyang, nakasaad po kasi yan sa mga batas, no? Sa Deuteronomy 28, Leviticus 26, halimbawa, ano po, kung babasahin yung buong chapter, may if-then system po doon. Kung susunod ang Israel sa mga batas niya na ibinigay kay Moses, no? Dahil sila nga isang bansa na titira sa promised land na pinangako kay Abraham way back Genesis 12, ano po? May blessings. At yung blessings na yon ay in the land of Israel. Kaya, halimbawa, kung pupunta tayo sa Deuteronomy 11:21, may promise kung anong klase ng mga araw ang gugugulin ng Diyos sa bansang Israel. Although hindi perfectly or completely nangyari sa kanila, pero yun ang promise ng Diyos. In the future, talagang yun ang makikita natin na fulfillment, fulfill. Pero sabi ng Deuteronomy 11:21 that your days may be multiplied. Again, speaking to Israel. And the days of your children, yung children of Israel, saan? In the land. So, sampung land yan. Hindi po Pilipinas, hindi po Singapore, Switzerland, Amerika, kundi yung land of Canaan. Dahil ipinangako ng Diyos yan kay Abraham. Which the Lord swear, ayan, swear, ipinangako, isinumpa ng Diyos sa kanilang mga ama. Ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ama. Abraham, Isaac, Jacob, sa Genesis yan, mababasa. Unto your fathers to give them as the days, notice, anong klase ng mga araw ang guguguli nila dito sa land, dun sa land of Canaan, dito sa lupa? As the days of heaven upon the earth. So, ganyan po yung promise ng Diyos. Sila susunod, makakatingin ng mga blessings in the land, a land flowing with milk and honey, magkakaroon ng saganang ani, walang salot, ano po, yung ulan na kailangan nila in due season, darating, ano po, walang kaaway kung sila ay susunod, no? Walang kaaway na gagapi sa kanila o dadaig. Pero sa kabilang dako, kapag sila hindi naman sumunod, no? Again, balikan niyo ang Deuteronomy 28, Leviticus 26. Kung hindi sila susunod, if they will disobey, then they will be cursed. Kung susunod, blessed or blessings ang darating, mag-overtake. Pero kung hindi susunod, curses. Cursed. Yun ang nakalagay sa Leviticus 26. Kapag susunod, blessed. And again, physical or material blessings in the land.
and promise. So, yun yung pagkilos ng Diyos, pag-i-intervene ng Diyos in the past sa bansang Israel. Gagawa siya ng kababalagan, signs and wonders. At medyo natigil po yan, mga kapatid. Natigil po yung pakikialam ng Diyos sa affairs ng Israel o pag-i-intervene niya between Malachi and Matthew. So, sa Old Testament scriptures na tinatawag, meron pong yung last na prophet doon ay si Malachi. Okay? And then may tinatawag na intertestamental period. No, ibig sabihin yung period between Malachi, yung last book, at saka yung Matthew. So may daang taon, approximately 400 years of silence. Hindi po nakikipag-ugnayan ng Diyos sa Israel. No sign. Meron na rin pong salita ang Diyos na ganyan. Hindi ako nagkakamali, nasa Psalm 74 na no sign, no prophet nagsalita sa loob ng 400 years. Na hindi kagaya nung bago dumating yon na ang Diyos may pakikipag-ugnayan sa Israel. Nagpapakita siya ng signs, nagsasalita siya sa mga propeta. Pero nung dumating yung period na yon, between Malakay to Matthew, hindi po siya nagsasalita. Until such a time, hanggang sa dumating yung time na eto na, kung magbabasa na tayo ng Matthew, Mark, Luke, and John, lumabas na sa eksena si John the Baptist. At muli, nagpahayag ang Diyos, nagpakita ang Diyos, nagsalita ang Diyos at sa pamamagitan ni Prophet John, ni John the Baptist. Okay? Na in the spirit of Elijah. At in-announce niya yung pagparito ng Panginoong Kristo na nakasaad na sa mga kasulatan. Okay? So, ganyan mga kapatid. At sa panahon nga ng Panginoon, kung magbabasa tayo ng Matthew, Mark, Luke, and John, muli ay gumawa ang Diyos ng maraming kababalaghan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, ng kanyang mga alagad sa bansang Israel. Okay? At yung fame o katanyagan, kabantugan ng Panginoon ay nalathala yan sa Syria, sa mga karatig lugar ng Israel. Napabalita na ang Panginoong Kristo sa bansang Israel ay nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. May mga record po dahil dyan. Sa Matthew chapter 4, kung babasahin niyo po yun, nag-preach po ang Panginoon ng Gospel of the Kingdom, may kasamang pagpapagaling ng mga karamdaman. At nasa Matthew 4 verse 18 onwards, and then later on sa Matthew 9:35 onwards, mga disciples sa Matthew 10, may kasamang healing and miracles and signs and wonders, yung kanilang ministry. Yun po yung pagkilos ng Diyos. Yun po yung tinatawag na milagro. So kung hindi po yun, yung nakikita natin ngayon, hindi po milagro. Ikinalulungkot kung sabihin na marami pa rin sa mga believers, kahit na mga rightly dividers, ang naniniwala na may milagro doon ng Diyos na ginagawa ngayon. Nakagaya ng ginagawa niya in the past. Hindi po ganun ang pagkilos ng Diyos na yung present dispensation of the grace of God. Okay? At bagamat si Paul ay pinakitanan ng mga milagro sa kanyang ministry. Okay, hanggang sa makumpleto, matapos yung kanyang yung iniatas na ministry at makumpleto din ang Word of God na kung saan meron na tayong all scripture ngayon. 2 Timothy 3:16. Ang Diyos kumilos at that time, pero noong makumpleto na pa yung revelation para sa Church the Body of Christ at nilinaw ni Pablo kung paano po sa pamamagitan ng revelation ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos. Sa kasalukuyan ay hindi po kumikilos ngayon ng Diyos. May kompletong Word of God. Merong mapagkilos ang Diyos, ang ibig kong sabihin na hindi kumikilos ang Diyos sa ngayon ay kagaya ng pagkilos niya in the past na may mga milagro na makikita natin. Sa buhay ni Paul nakita yon dahil credential niya patunay na siya ay tinawag ng Diyos. Ang mga milagro sa buhay ni Paul ay pagpapatunay na siya ay directly called by Christ, na siya ay apostle ng Panginoon Kristo, ng Diyos Ama. Credential niya yon. At isa pa, kailangan makita, mapatunayan yun sa buhay ni Paul para mapatunayan din na yung kanyang sinasabi, yung kanyang mga sulat ay galing sa Diyos. Proof yun na talagang ang kanyang ipinangangaral ay hindi niya invento. So dalawang bagay kung bakit may mga milagro sa buhay ni Paul at may mga miracles pa sa panahon niya.
Una, yun ay patunay na yung kanyang mga tinawag noon, una sa lahat si Paul ay talagang called by God, directly called by our Lord Jesus Christ. Pangalawa, to prove na yung kanyang pinangangaral, yung kanyang mga isinulat ay galing sa Diyos. Yun po yun mga kapatid. Pero alam nating natapos na ang ministry ni Paul. At alam nating yung mga inihayag sa kanya ng Diyos, direct revelation ng Panginoon ay nag-close na. Okay? Kaya nga, sabi niya, all scripture is given by inspiration of God. All scripture is given, yung unang mga apat na salita. So, kumpleto na ang Word of God. Hindi na po directly nag-i-intervene ang Diyos na kagaya ng pag-i-intervene niya in the past sa Israel, pag-i-intervene niya kay Paul. Ang Diyos ngayon, kung nag-i-intervene man, kung nakikialam man siya o kumikilos man siya ngayon is through the all scripture na ipinagkaloob niya by inspiration. God works in us, in the church, the body of Christ, today, through the perfect Word of God, through the power of the Word of God. Kung naniniwala po tayo sa kapangyarihan at authority ng Scripture. So, dito sa Romans 8, naiintindihan natin ngayon na yung sufferings in this present time ay nangyayari dahil nga ang ating tinitirhang mundo ngayon ay nasa ilalim pa rin ng sumpa. Ang tao nahulog sa pagkakasala at nagresulta sa pagkakasumpa. Lahat na, dahil sa kasalanan, ang tao mamamatay. Di ba? Sabi nga ng Diyos sa kanila kapag kinain nyo, sa araw na kakainin nyo yung tree of the knowledge of good and evil, thou shalt surely die. Namatay po sila spiritually. Nawalay po sila sa Diyos. Hindi na po nagpa-function yung kanilang espiritu ayon sa nararapat na function sana nito nung sila hindi pa nagkakasala. Nagdimla na yung kanilang pag-iisip. Kaya nakita nilang sariling sila ay hubad. Pinagtakpan nila yung kanilang kahubaran, yung kanilang pagkakasala sa pamamagitan ng pagtatahi ng mga fig leaves. Pero pinalitan ng Diyos yan ng coats of skin sa Genesis chapter 3. Dahil yung fig leaves na yon ay nagpapakahulugan ng self-righteousness, human good or religious righteousness na ipinagtatakip ng tao sa kanyang kasalanan. Ganyan po ang nangyayari sa mga nasa religious world or religious organizations, ay pilit nilang pinagtatakpan yung kanilang kasalanan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, self-righteousness. Pero malinaw sa salita ng Diyos na hindi po matatanggap ng Diyos ang any religious work, any activity of any kind at any time para sa kaligtasan ng tao. Kaya nga yung coats of skin na yon ay type of Christ. Kailangang may mamamatay yung hayop, I believe so, may kaugnayan sa pagpatay ng hayop at pagdanak ng dugo. Looking forward, typifying yung coming death of Christ and shedding of the blood of Christ for our salvation, for our righteousness, no, for our eternal life. So nakasalalay ang kaligtasan ng tao sa ginawa ng Panginoon. Pero for the meantime, habang ang mundong ito ay nagpapatuloy at nasa sinker's world, hindi po may iwasan, mga kapatid, ang mga kalamidad. Yung earthquake, normal po yan. Can be explained by science. Hindi kailangan kumilos ang Diyos o yanigin niya ang mundo na kagaya ng paniniwala ng marami. At higit sa lahat, ngayong dispensation of the grace of God. Ang Diyos nagdi-dispense, namamahagi, namumudmod, no? Nagbubuhos ng kanyang biyaya sa sangkatauhan. Hindi po siya nagdideklara ng pag-away. No? Batid natin dahil bakit po batid natin ganyan? Dahil yan po ang sabi ni Paul. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 19, makikita natin kung anong ugali mayroon ng Diyos sa sangkatauhan ngayon. Kung paano siya makitungo, anong dealing niya sa atin. At samantalang nandito ang kanyang kinatawan, ang church, the body of Christ, no? In Christ, ng mga saved people, ay ginagamit niya ang body of Christ na to reach out the world at nagdi-dispense, namumudmod, nagbubuhos, ang dealing niya sa tao ay grace. Hindi niya sinisingil ang tao sa kasamaan nito. Napakasama ng mundo mga kapatid. Sa Pilipinas na lang, alam natin malaking kontrobersya itong mga nangyayari sa atin. Napakasasama ng mga nasa leadership. Wala silang takot sa Diyos. Kung totoo ang Diyos ay kumikilos at nagpaparusa, di matagal na po sana mga ubos ang masasamang tao sa mundo.
maging dito sa Pilipinas at maging sa mga Christians, ano, may mga hindi po kailan, kahit sa mga members ng Body of Christ, may mga kahit nasa leadership, mga pastor nagkakasala, pero nandiyan pa rin sila. Buhay pa rin dahil hindi totoo na ang Diyos ay namamalo ngayon. Hindi totoo na sa kasalukuyang dispensation, God is punishing every sin na ginagawa ng sino mang tao o ng mga anak niya. Kundi ang dealing ng Diyos ay grace. Sa buong mundo na walang Diyos at walang Kristo, nagre-reject sa Panginoon at sa kanyang salita, ito pong sabi ni Paul, 2 Corinthians chapter 5, verse 19. Kahit magsimula tayo sa 18, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself, to Himself by Jesus Christ, and it given to us the ministry of reconciliation. So, nasa ministry o paglilingkod ng pakikipagkasundo ang Diyos. Pinagkaloob po yan kina Paul, kay Paul particularly, sa kanyang mga kasama. Verse 19, to wit, that God, ang Diyos was in Christ, reconciling the world. So yung salitang reconciling is progressive. No? Nasa salitang reconciling. Kasalukuyang ginagawa ng Diyos yan. Nire-reconcile niya ang mundo unto Himself. Of course, by Jesus Christ. Bakit by Jesus Christ? Dahil ang Panginoon ang nag-aali ng kanyang sarili. Ano? Nasa context din naman po yan. Halimbawa sa verse 15, sa second part, sabi niya, but unto Him which died for them and rose again. So sa verse 15, and that He died for all. Sa unang bahagi, and that they that which live should not henceforth live unto themselves. Sa mga believers po ang tinutukoy yan. Pero it's for the whole world yung kamatayan na yan. Kaya magagawa niyang i-reconcile. Kung maaari ang buong mundo. In Christ, He is reconciling the world unto Himself. Yan ang sinasabi po ng verse 19. Tuloy po natin sa verse 19. Notice, not imputing, not putting into their account their trespasses, yung mga paglabag, yung mga kasalanan ng mundo. Hindi po binibilang ng Diyos sa kanila. I mean, hindi niya ibinibilang, isinisingil, may katampatan o katapat na parusa. Kasi kung i-impute niya, ibibilang niya yung paglabag ng mundo sa kanila, sa kanilang sarili, yung ibibilang ng Diyos yung kanilang mga kasalanan sa kanila, napakasama ng mundo. Tsak may parusa. No, alam natin ng Diyos, hindi po niya pinalalampas ang kasalanan, may judgment. Pero this time, hindi po niya ibinibigay o inilalagay, ibinibilang yung kanilang mga paglabag, yung paglabag ng mundo sa kanilang sarili. No? Hindi po ito panahon ng judgment. Hindi po ito panahon ng paniningil o pagpaparusa ng Diyos, yung kasalukuyang dispensation. Hindi pwede magsabay yung ang Diyos ay namumudmod ng biyaya, nagdi-dispense ng grace, kaya nga dispensation of the grace of God. At the same time, namamalo, naniningil, nagpaparusa. Nakagaya ng iniisip ng marami. Itong halimbawa, itong bagyong parating mga kapatid, ano po, ay parusa po ng Diyos, na ang Diyos po ay nagdala ng bagyo dito sa Pilipinas. Dahil tayo ay pinarurusahan, hindi po yun ang sinasabi ng verse na ito. Ulitin ko, not imputing their trespasses unto them. Yung sabi nga ni Paul, and hath committed unto us the word of reconciliation. So kumikilos ang Diyos not through nature ngayon. Kung kumikilos ang Diyos ay through His word. At itong nature na ito ay nature na, kalikasan. Can be explained by science. Normal course of life, mga kapatid. At kaya nga, tayo po ay pinag-iingat. Kung halimbawa, we will say, ang Diyos nag-i-intervene, pwede nating ipag-pray, malayo pa lang yan. No? Na Diyos o Panginoon, ilihis mo po yung bagyo, sa dagat lang po sana, kaya lusawin mo, Panginoon. So, I believe may mga ganyang prayers ng maraming Christian. Ito. Balit, I'm sorry to say na hindi po ganyan ang pagkilos ng Diyos. Kung maniniwala po tayong gano'n, ay magiging careless po tayo, mga kapatid. Maglilikha po yan ng carelessness sa atin at maaaring iasa na lang po natin sa Diyos. Hindi na po na tayo mag-prepare wisely para sa bagyo. Ito po, medyo lumalakas na nga po yung ulan. Anytime, pwede po tayo mag-off, mga kapatid po. So we have to understand na there are sufferings of this present time. Kasama po yung mga kalamidad, earthquakes, dahil nasa sin curse creation tayo. Mawawala lamang po yung curse na yan pagparito ng Panginoon si Kristo. Babalik muna yung divine intervention, physical intervention ng Diyos after the dispensation of grace. Kapag nag-end na po ang dispensation of grace, babalik po yung pagkilos ng Diyos sa Israel. Mangyayari po yung 70th week, yung tinatawag na 7 years tribulation, pero wala po yun sa scripture, mga kapatid. Yun pong
expression na 7 years tribulation period. Pag-aralan po niyo mabuti. Ano po? Pagkatapos ng 70th week, no? Dun sa 70th week na yun, ay nandoon po sa Antichrist. Ano po? Sa kalawang bahagi ay talagang magpapakita rin ng mga milagro yan. Maraming nagdidisig ng mga tao. May influensya sa mundo, pero ang mga mananampalataya sa bansang Israel, bagamat maapektuhan at may maaaring mga mamatay po dyan, mapupugutan ng ulo. Pagdating naman ng wrath of God after the 70th week, okay, ang Diyos naman, dahil lilipulin niya si Antichrist, kasama na po yun sa puot ng Diyos, magwawakas sa kaharian ni Antichrist at ni Satan. Opo. Ang Diyos naman po ang magpapadala ng mga judgment. Nakakatakot po. Yung mga earthquakes dyan, nakalagay sa Revelation, makikialam po talaga ang Diyos sa creation, sa kalupaan, sa leadership ng mga bansa, maging sa mga dagat, marami pong mamamatay dyan. Dahil mag-i-intervene ng Diyos, magpapadala ng mga salot sa pamamagitan ng 7 anghel. Pero tayo pong mga believers, hindi po maapektuhan ng wrath of God na yan. Yan po yung sinasabi ni Paul na hindi tayo appointed sa wrath na yan. Hindi po tayo appointed doon sa parusa o galit ng Diyos laban sa mga unbelievers, sa mga ungodly. Hindi naman po tayo subject ng God's wrath. Ang mundo, ang mga masasama, ang mga unsaved, ang subject of God's wrath. At bago pa ibuhos ng Diyos yung God's wrath na yan, after the 70th week, nag-rest na pa tayo with Christ. We will meet the Lord in the air. May gathering po ang mga believers in the air. Okay? Imimit ng Panginoong Kristo. Imimit tayo ng Panginoong Kristo. So, yun po yung bagay na nakapagbibigay comfort. Pero, sa kasalukuyan mga kapatid, we cannot deny the fact na pwede po tayong masalanta ng bagyo. Kaya, iba yung ingat. Pwede po tayong tamaan ng sakit. Ano po? Marami akong kilalang believers na nung dumating yung COVID-19 ay namatay. Tinamaan po ng COVID at nawalan po ng buhay. Okay? Lumisan sa buhay na ito. Mga kaibigan, mga dear friends, hindi po kalooban ng Diyos yun. I mean, hindi direktang ang Diyos ay nakialam sa kanilang mga buhay na ito yung kalooban sa Kanya, ito yung kalooban sa atin na hindi tayo tinamaan. Na-COVID din po ako noon, pero mahinang variant na lang po. Pero yung mga kaibigan, kapatid natin tinamaan, marami akong kakilala sa buong Pilipinas, sa ibang bansa na nandoon din, tinamaan ng COVID at talagang sila'y dumisan sa buhay nito. Hindi po ang Diyos ang may kagagawan nun sa kanila. Natural po, natatamaan ka ng COVID. Prone po tayo, yung katawang ito pwede magkasakit, tamaan ng sakit. Pwede pong magkaroon tayo ng karamdaman na hindi po talaga gagaling, kamamatay na. Tao ay tumatanda, nagkakasakit, mamamatay, mabubulok. Yun po yung katotohanan. At ang assurance lang na nagbibigay sa atin, ang assurance ng Diyos at comfort o alin ibinibigay ng Diyos is that bagamat wala siyang intervention sa kasalukuyan panahon, may promise naman siya sa context ng Romans 8 na tayo ay madi-deliver from the bondage of corruption. Hinihintay po natin, balikan po natin ang Romans chapter 8 na. Dito po tayo magwawakas bago po tayo maputulan ng power, mga kapatid. Ano po? Balik po tayo sa Romans chapter 8 ay medyo mahaba na po yung time natin. Okay. Remember na meron pong glory which shall be revealed in us. Pero sa future pa yan. Diyan ay marireveal pagbalik ng Panginoong Kristo. Yung glory na yon ay hindi makukumpara sa atin sa this present time. Check po yun sigurado. Ano po? Sa context ng Romans chapter 8. Dito po sa Romans chapter 8 may binabanggit po si Paul na sa verse 19 na manifestation of the sons of God. Sa kasalukuyan, hindi pa po yan makakayag sa mundo. The coming of Christ, mag-manifest, makakayag kung sino yung mga anak ng Diyos, yung mga anak kay Kristo, mga ligtas. Okay? Ayan. And then, sa verse 19, gaya ng binanggit ko kanina, we shall be delivered from the bondage of corruption. Then sabi niya, may entrance tayo na patutunguhan, the glorious liberty and all hating kalayaan of the children of God. With glorified bodies yan, the coming of Christ. Pero sa kasalukuyan, ang whole creation, nag-groan, humihibik, nagpa-travel, may sakit na nararamdaman in pain, together until now. Kasama tayo dyan sa verse 23.
not only we but ourselves also, na merong first fruits of the Spirit. Wala tayong pinagkaiba. Ang mangyayari sa unbeliever at believer ay pareho. May sufferings, pwedeng maapektuhan, in danger ang ating buhay, pero ang pagkakaiba namin sa mga unbeliever, meron tayong first fruits of the Spirit. Guarantee ng resurrection of this physical body. Sa Cebu, mga kapatid, nakakalungkot, kalulungkot. Maraming namatay doon. Sigurado ako may mga tumawag sa Panginoon, sa mga video, may tumatawag. Pero ganoon pa rin, sinalanta pa rin sila ng bagyo. Kaya sana maniwala tayo sa testimony ng Scripture, hindi po yung false belief. Dahil kapag mali po yung ating paniniwala, sa halip na mapapalakas po yung ating kalooban, maaaring marami tayong maging tanong sa Diyos. Just believe what the Word of God says, no? Ang pangako ng Diyos dito ay meron tayong first fruits of the Spirit, nasabi ng Espiritu. Yung Espiritu na yan, sinilihan tayo to the day of redemption. Yung redemption ay yung redemption of our body, nakalahad po dito yan. Chapter 8 pa rin, verse 23 hanggang sa verse 25. So yun po yung assurance at yung magbibigay ng comfort sa atin kung sakaling umarap po tayo sa matinding pagsubok o kalamidad, threat sa ating buhay. Dahil meron tayong first fruits of the Spirit, okay, sa kasalukuyan, guaranteed tayo ng resurrection. Yan pa lang yung time na madi-deliver tayo, not this time, mga kapatid. Ano po? Okay? We grown ourselves, then sabi ng verse 23 pa rin, waiting. Naghihintay po tayo for the adoption, yung pagkukupkop, to wait. Ano po yun? Yung redemption. Katubusan ng ating katawan mula sa kabulukan. At that time, pag dumating ang Panginoon, sa glorified body tayo, heavenly body, hindi na po tayo tatabla ng mga kalamidad, ng mga ito, gaya nito. Lumalakas na po yung bagyo mga kapatid. We are saved by hope. So may dulot na misery, kabagabagan, itong mga ganitong problema, gaya ng pagparating na bagyo. Pero kung iniisip natin ang Word of God, yung may hope of the redemption of our body tayo, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob para harapin. Natural na magkakaroon tayo ng takot, mga kapatid. Yung anak ko nga kanina, tayo natatakot daw siya. Kaya, in-encourage namin siya, pinag-iingat. Siyempre, pag dumating ng bagyo, ingat po. Be watchful. Walk in wisdom. Tignan natin mabuti kung saan tayo pwedeng safe na pupunta. Yung mga bahay natin, ibang lugar. Ganun po ang gawin natin. Okay? Hindi po natin kayang paalisin yan. Mag-endure po tayo sa atin sa this present time. At haharapin po natin ang may lakas ng loob, having in mind ang promise ng Diyos, yung glory, yung deliverance from the bondage of corruption, deliverance from this corruptible body. Okay, ito po yung magpapalakas. We have the Spirit of God in us, guarantee po yan. We have the Word of God in us. Yan po yung magbibigay sa atin ng tamang kaalaman, magbibigay ng kalmadong pag-iisip, quiet spirit, na harapin itong mga kalamidad na ito mga kapatid. No? Ingat po tayong lahat dahil papalakas na po ang bagyo. Take care pong mabuti mga kapatid. Hope to see you sometime pagkatapos po nitong bagyo nito. Magkukumustahan po tayo. Hoping na lahat tayo ay okay. But whatever happens, worst case scenario ay we are safe and secure in Christ. May glory po tayo. It shall be revealed. May check na redemption of our body at may word of God na nagpapalakas. Sana yun po yung ating naging kalasag sa mga pagkakataon ito. Keep on praying, thinking of the Word of God, promises ng Word of God. Kung nais nyo sabihin, Lord, save us from this. No? Huwag mo po kami pababayaan, then you can say that, but you have to think about the Word of God. And kung may kaakibat na maling paniniwala yon, imbis na mapalakas ang loob mo, maaaring magdulot yan ng panghihina ng kalooban at question, ba't mo pinahintulutan ng Panginoon? Well, malinaw po ang Word of God at ayaw ng Diyos na maging ignorante tayo sa mga bagay nito. Sa mga sulat ni Paul, madalas na magiging be not ignorant, brethren. Then, yung mga katagang know you not. So, importante po ang knowledge. May scriptural knowledge po tayo. Alam po natin kung paano ang pagkilos ng Diyos kaya dispensation of grace. Check na sinasabi sa mga sulat ni Paul na God works in the inner man. I-strengthen niya tayo through the Word of God. Ang Word of God is effectively working in us para makalakad tayo sa kaalaman. So we say, ingat mabuti mga kapatid. Nawa ay nagpapatuloy pa rin tayo sa biyaya ng Diyos sa kanyang salita, nananalangin. Pray without ceasing, having the Word of God into our minds, strengthening the inner man, upang makagawa po tayo ng tama, makapag-desisyon ng tama sa mga tanong ito na malakas na kalamidad. Hanggang dito na lamang po mga kapatid.
Hope to see you sometime. At bago po tayo magwakas, manalangin po tayo. Pagpanginoon, salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong mga salita, sa inyong mga pangako. Naway panahon po namin ito at tindigan. Ano man po ang maging epekto nito sa aming pong mga emotions, sa aming mga physical life ay tatanggapin namin by faith ayon sa iyong salita. Ang po namin na kami ay maging ligtas, subalit as your word says, we have to trust what your word says and believe it sa pamuhay ito to honor and glorify you in our hearts, in our inner man, sa pangalan po ng Panginoon Kristo ng Tagapagligtas. Amen. Praise and peace to us all in Christ. Maraming salamat po mga kapatid. Take care.